Sinita kahapon ng isang SUV na may plate number 7 o protocol license plate na para sa mga senador na dumaan sa busway. Titikitan pa lang ng MMDA ang driver pero nagmaneho na ito palayo. Inamin ni Senator Cheese Escudero na sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Driver daw ng kanyang kaanak ang nagmamaneho ng sasakyan. Pinahaharap na raw siya ni Escudero sa MMDA. Anya, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol plates na in-issue sa kanya. Pinasusurrender na niya sa LTO ang protocol plate na nasitang SUV. Humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan sa Senado. The situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, gagawin naman po natin yon. Isa pang sasakyang dumaan kahapon sa busway ang tinakbuhan ng mga enforcer. Number 8 ang protocol plate number nito na para sa mga congressman. At the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari nung sasakyan na yon. Hinahanap din ng DOTR ang babaeng driver na sinita rin dahil sa pagdaan sa EDSA bus carousel sa bahagi ng Makati City. Yung driver's license nyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa busway, ma'am. Yes, ma'am. Nang kumpiskahin ang kanyang driver's license, tumanggi siyang iabot ito sa enforcer. Yes, ma'am. Pero hindi mo pwede kukunin ng driver's license ko. Pero napicturean daw ng enforcer ang lisensya, kaya natikitan pa rin ang babae. Salamat. Fast lane yan. Matapos mahuling iligal na dumadaan sa EDSA busway sa kanyang convoy, nag-public apology si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver, hindi dapat tularan. Sabi ko po ang violation nila is busway. Sabi niya nagmamadali lang siya, tapos sabi niya bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Patiket naman po, okay lang naman. Tiniketan ang dalawang driver ng convoy ni Singson at pinagmumulta ng tig 5,000 piso. We want to implement the rules, the law ng fair and square. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ng panig ng MMDA kaugnay sa alok ni Singson. Hindi dapat tinanggap ng MMDA ang 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Git ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada, labag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa flag-raising ceremony ng MMDA kaninang umaga, tinanggap ni MMDA Chairperson Romando Artes ang pabuya raw ni Singson sa mga enforcer na sumita sa kanyang convoy nang dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Binigang din ni Lizada na hindi na kailangang suklian ng donasyon ang pagganap ng mga empleyado ng gobyerno sa kanilang tungkulin. Nilinaw naman ni Artes na hindi mapupunta ang pera sa mga nanghuling tauhan. Mapupunta raw ang donasyon sa General Fund ng ahensya at hindi raw ito nangangahulugang bibigyan ng special treatment si Singson. Ng tropa ko, sir. Yes, so based on hearsay, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po akong intention na sa akin kayo. Di na itago ni Senator Bong Revilla ang kanyang inis nang makaharap si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha. Napaulat kasing sinita ng tauhan ng MMDA kaninang umaga ang isang sasakyan na dumaan sa EDSA busway, sakay daw si Revilla. Pero sabi ni Revilla, nasa Cavite siya nung mga oras na iyon, kaya imposibleng nasa EDSA siya. Bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Namagitan sa dalawa si MMDA Chairman Romando Artes. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, wag mo nang tikitan, patakbohin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Si Nebriha aminadong nagkamali at hindi raw talaga si Revilla ang sakay ng pinarang sasakyan. Lahat po tayo nagkakamali.
Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, ako na po ang sasagot nun. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? Like what I've said, sir. Tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry. Inaalam na ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate. Habang iniimbestigahan, simula bukas, suspendido si Nebrija ng hanggang 1 buwan. Again, pasensya na po at apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. Hindi na raw itutuloy ni Senator Bong Revilla ang plano niyang iparecall ang budget ng MMDA. Base sa memorandum ng Department of Transportation, ang mga pwede lang gumamit ng EDSA busway ay mga bus ng EDSA Carousel, mga on-duty emergency vehicles at on-duty na official vehicles ng PNP. Sa mga opisyal naman ng gobyerno, ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice lang ang pinapayagan. Humarap sa MMDA ang 2 driver na dumaan sa EDSA busway at nagsabing kasama raw nila si Senator Bong Revilla. Pag-amin nila, di nila sakay si Revilla nang mag-convoy sila sa EDSA busway. Di rin daw kay Revilla ang mga sasakyan. Ang mismong employer daw ng mga driver ang tumawag at nakipag-usap sa MMDA. Tiniketan at pinagmulta ng 5,000 piso ang bawat isa sa kanila. Ayon sa MMDA, nakadepende kay Senator Revilla kung sasampahan niya ng kaso ang dalawa. Inamin na rin daw ng mga huling traffic enforcer na di nila nakita sa loob ng sasakyan ang senador. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.